Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Thank you so much guys sa support and yan, nandito tayo sa isang park dito sa Macau. And magandang gabi sa lahat. Ayan, salamat guys sa support. Shoutout sa mga followers ko and subscriber. Ayan, sa iba't ibang bansa, mga sa Pilipinas, and sa Hong Kong. Ang dami ko ng followers. Ayan, salamat guys sa support and dami ko ng subscriber. Panoorin nyo guys yung mga vlog ko dito sa YouTube para magkaroon kayo idea dito sa Macau. And ayan, yung mga gusto mag-Macau, ayan, panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea and malaman yung mga kalakaran dito sa Macau. Diba? Iba pa rin yung pupunta ka ng Macau na may idea ka na alam mo na yung gagawin mo. Guys, yung vlog ko na to is para sa inyo guys, para sa inyo lahat, and para magkaroon kayo ng idea, diba? Magkaroon kayo ng awareness. Ayan, para sa inyo lahat, diba? Para sa inyo. Salamat guys, salamat. And lagi tayo magdasal, lahat ng gagawin natin, mag-pray tayo. Kasi si Lord is lagi andyan, hindi tayo pabayaan yan. Mahal tayo yan, diba? Kung ma-failed tayo, is not the end, ha? Failed is not the end. Yan lang yan yung aral. Magbibigay sa atin ng aral para matuto tayo yung pagkabigo natin. Hindi yan porket nabigo tayo, wala na. Hindi tayo swerte. Guys, walang swerte. Lahat hard work, ha? Hard work. Kung wala kang hard work, wala mangyayari sa buhay mo. Ganon. Dapat talaga hard work. Huwag kang mag-swerte-swerte dyan. Tapos asa-asa ka lang sa swerte to, so wala ka namang ginagawa, walang mangyayari talaga. Ayan guys, for today's video, magbibigay lang ako sa inyo ng tips about sa mga trabaho dito sa Macau, about sa CV. Ayan, marami kasi ako na-encounter dito na mga mandirigma. Saglit lang ha, makatiilong ko. Excuse. May mga kasi, may mga na-encounter ako dito ng mga mandirigma dito sa Macau na pinapakita nila CV nila. Ayan guys, yung CV naman dito is walang format guys, walang format kahit anong CV mo. Basta importante dito is marami kang experience. Maglagay ka dyan ng mga experience, basta bahala ka na kung ano. Walang certificate employment dito na hinahanap guys. Yung ilagay mo dyan sa CV mo is yung mga may trabaho dito sa Macau. Example, sa lalaki, delivery helper, security, gardener, cleaner, room attendant, dishwasher, waiter, ano ba? Mga server, mga basta sa mga resto na trabaho. Kitchen helper, yan. Ano pa ba? Yan, gardener. Delivery helper, basta nakalimutan ko na iba eh. Basta yun, yung may trabaho dito. Pag may nalaman kang trabaho dito sa Macau, so ilagay mo dyan sa CV mo. Sa mga babae, dishwasher, DH, cleaner, room attendant, security. May mga lady guard din dito na mga babae, lalo na matatangkad. Yan yun ilagay nyo sa CV nyo. Hindi yung pinaglalagay nyo dyan, yung trabaho sa Pinas, sales lady, sales clerk. Huwag kayo maglagay ng ganun. Kasi construction, sa lalaki, wala yan dito. Yung wala dito sa Macau na trabaho, wag kayo maglagay. Yung may trabaho dito sa Macau, yun yung ilagay nyo dyan sa CV nyo. Yung trabaho dyan sa Pilipinas na katulad ng sinabi ko kanina na sales clerk, lady guard, salesman, bagger, wag kayo maglagay niyan. Construction worker, wag nyo ilagay yan kasi wala yan dito. Kung yun yung nakalagay sa CV mo, kahit pabalik-balik ka dito, kahit bigyan ka ng visa 1 taon, hindi ka makakahanap kasi sa CV mo eh. Yun mostly dito na nangyayari is mga mandirigma dito is hindi sila makahanap ng trabaho kasi nga yan sa CV nila may problema, di ba? Kasi yung tinitingnan dito ng mga Chinese, mga agency is may mga experience na, hindi sila kumukuha na dito ng walang experience. Ay idol, yun lang experience ko sa Pilipinas. Ay wag ka maglagay ng ganyan kasi wala mangyayari sa CV mo dito. Wala talaga mangyayari niyan pag ganyan na nilagay mo yan. Kasi yung trabaho na nilagay mo dyan is wala dito sa Macau. Tsaka guys, ayusin nyo yung CV nyo. Huwag kayo magmamagic.
Ayusin nyo yung personal, lalo ng personal info, dapat kompleto. Pag naglagay kayo ng birthday nyo is, kung January man yan, January, ilagay nyo hindi yung 1, 01, January 1, 2001. Ilalagay nyo dyan is 001, 0101. Naku, wag ganun. Ilagay nyo yung kompleto. Month, date, year. Ganun dapat. Hindi yung shortcutin nyo, gagawin nyo, papahulaan nyo pa sa, wala na, bagsak na kayo nun pag ganun. Kompletuhin nyo, tapos yung personal info nyo, damihan nyo. Lagay nyo doon yung passport number nyo, ganun. Yung birthday, yung pangalan ng nanay mo, tatay mo, kung anong nationality ka, ganun. Basta yung personal info, damihan mo doon. Tapos yung experience nyo, guys, wag na kayo maglalagay ng mga duties and responsibilities. Ilagay nyo lang dyan yung yung cleaner. Kung cleaner ka, naglagay ka ng experience sa cleaner, tapos nilagay nyo doon yung company, tapos yung year start, tapos end, ganun lang. Tapos lagay mo nung 3 years, 10 years, ganun, tadulo. Yun lang ilagay nyo. Wag na kayo maglalagay ng mga duties and responsibilities. Panggulo lang yan doon, kasi hindi yan babasahin ng in-check. Saka mo yung mga duties and responsibility mo, doon mo na yung sasabihin pag nag-interview na, di ba? Malamok. Yun yung doon mo na sasabihin yung sa interview na ito yung ginagawa ko. Yun dapat mo sabihin, na hindi mo isulat doon kasi panggulo na, parang pangit tingnan, nakakaano eh. Oo, totoo yan. Kasi business experience ko hindi ganun ako mag-ano CV, wala na, experience lang nilagay ko doon, yung yung trabaho ko, company name, tapos start, tapos end. Yun lang. Diba? Basta yung mga trabaho sa Pilipinas, mga sa mall, mga kung ano man yan, merchandiser ka man o ano, huwag mo na ipaglalagay yan kasi wala yan dito. Pag wala dito sa Macau na trabaho, huwag mo ilagay sa CV mo. Kasi yun makakapagpahamak sa'yo, guys. Sinasabi ko yan, busy experience ko ayaw ko na malalaman ko na, idol, wala pa rin ako 1 month na. Kaya tinitingnan ko agad yung CV, baka dun sa problema yung tinitingnan ko agad yung CV. Titingnan ko, pati nga CV mo, baka mali yung CV mo. Mostly sa CV talaga nagkakaproblema dito yung mga mandirigma. Kaya guys, kung nanonood ka man, ayusin mo na CV mo, damihan mo experience. Damihan mo experience. Walang certificate employment dito yung nahanap, yung mga agency, mga employer, wala. Yung sa Pilipinas na standard, guys, wag nyo nadalhin dito sa Macau, kasi wala yan. Ibang-iba yung Macau. Tsaka sa age limit, wala dito. Basta kaya mo magtrabaho, pwede ka. Wag ka nang magtanong-tanong na pwede ba. Basta malakas ka pa, pwede ka dito. Tandaan mo yan. Age, pag tinanong ka, matanda ka na, sabihin mo, age is just a number. Diba? Number lang yan, sabihin mo. Ganun dapat, malakas yung loob mo, hindi yung pag sinabihan ka, ay, overage ka na. Wala na. Dapat ipaglaban mo yung karapatan mo, ganun dapat. Dapat panindigan mo na kaya mo pa magtrabaho, hindi pag sinabi overage ka na, wala na. Naging pinangatawanan mo na matanda ka na talaga. Ganun dapat, Wag ka magpapatalo. Positive ka lagi. Ganun gawin nyo, guys, Tapos sa interview, wag kayong papalit, Wag nyo gamitin yung Filipino time. Kasi hindi obra yan dito. Dapat yung gamitin nyo is Macau time, hindi Filipino time. Hindi ka obra dito pag Filipino time ginamit mo. Hindi ka obra. Iwan ko sa'yo. Basta. Yun, guys, yun yung tips ko sa CV. Ayusin nyo, damihan yung CV. Damihan nyo yung experience. Kung anong mayroon sa Macau dito na trabaho, yun ilagay nyo, Ganun, kung sa interview, guys, kung wala man kayong experience sa cleaner, tapos naglagay kayo doon, magkuha na lang kayo ng idea doon sa YouTube para mayroon kayo may sagot. Kasi pag wala kayo may sagot sa interview, bagsak ka talaga noon. Dapat may sagot ka kahit konti para pumasa ka. Sundin yung mga binibigay kong tips kasi para sa inyo yan. Para pagdating mo dito, alam mo na kung nandito ka man, baguhin mo na CV mo, para maayos yan. And ano pa ba? Huwag kayong mahiya dito. Kapalan nyo mukha nyo kasi pag pahiya kayo dito, walang mangyayari. Ganun. CV dito, walang format. Kahit anong
kahit anong kahit ano pa yan, may mga bulaklak man yan o nung design yan, CV mo, walang problema dito. Tapos yung sa educational background, wala silang pakialam. Elementary ka man o high school, wala silang pakialam dito. Wala silang pakialam kung ano natapos mo. Kung abogado ka man, teacher ka man, wala silang pakialam dito. Yung hinahanap nila dito is fit ka dun sa trabaho, kung kaya mo, ganun. Wala silang pakialam kung gwapo ka man o maganda, pangit ka, walang diskriminasyon dito sa appearance. Tatandaan nyo dito yung may mga tato, pwede yan dito, may mga tato. Huwag kayong pa-underestimate dyan na hindi ka na pwede. Sampalin mo agad, sabihin mo sino ka para sabihan ako ng ganyan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, positive kayo lagi. Huwag kayong makikinig sa mga negative na tao sa paligid nyo, kasi yun yung makakapag sa inyo, yung makakasira sa diskarte nyo. Totoo yan guys, totoo yan. And lagi kayo magdasal prayer, everyday prayer. Kung pupunta ka man ng Macau, ipag-pray mo yan na matuloy ka, na God's will dapat, o ipagkalob yan ni Lord. Kasi guys, yung prayer is napaka-powerful. Lagi tayo mag-pray kay Lord, lagi tayo magtiwala sa Kanya. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. O kung manghina tayo, parang hopeless na tayo, mag-pray tayo, Lord, ikaw na bahala sa akin. Napanghinaan na ako, ay surrender. Ganun dapat. Si Lord laging tatawagin nyo pag alam nyong hopeless ka na, hinang-hina, dami mo ng problema. Guys, walang problema, hindi kaya i-solve. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Andyan si Lord, may mga tao siyang gagamitin para tulungan ka. Ganun. Kaya huwag kang ma-hopeless laging positive. Yun lang guys, God bless sa lahat, and I love you all. Thank you sa support. I love you all guys.